Amen, amen. Glory to God. Ayan, sige po mga kapatid. Kumusta ang lahat? Ayan, blessed ba tayo sa umaga na ito? Amen. Sige po, kung pag-bless po tayo po ay tumayo at atin pong kamustahin yung ating mga katabi. Hallelujah. Ayan, glory to God. Welcome back, Peter, Kuya Pets. Ayan, glory to God. We love you. Ayan, glory to God. Sige po, hallelujah. Purihin po ang Diyos sa umaga na ito at tayo po ay, handa na po ba tayo magpuri at makinig sa kanyang mga salita? Say amen, hallelujah. Purihin po ang Diyos. Sige po, tayo po na tayo po na manalangin mga kapatid sa umaga na ito. Hallelujah. Diyos na yung banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Hesus Kristo na iyong tagapagligtas. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, O God, sa oras na ito, Panginoon, na muli kaming dinako, O God. Sa church, Panginoon, Lord, kami makinig, magpuri, Lord, mag-aral yung mga salita, O God. Salamat, O God, sa aking mga kapatid na nandito, O God. Tunay nga, Lord, nagpaga, Lord, inuna ka, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord Jesus, salamat, Panginoon. At we claim, Panginoon, victory, Panginoon, sa umaga na ito. Hallelujah, O God. Na Lord, Ikaw lamang, Lord, mapurihan, Panginoon, sa umaga na ito, Panginoon, O God. Lord, paglinisin mo, Lord, ng aming mga puso't isipan, hallelujah, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. And we claim, Panginoon, na cover this building, Panginoon, with your precious blood, Panginoon, O God, na wala pong distraction, Panginoon, na mangyari in the name of Jesus, hallelujah, O God. Salamat, O God, sa iyong presensya, Panginoon, ng banal na Espiritu, na katunayan nga dito sa aming kalagitnaan, hallelujah, O God. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you so much, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po ay aawit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ko ay narito ngayon, naghihintay. Naasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Oh, hallelujah. Ayun ka para malakas sa Diyos na buhay at patuloy natin siyang awitan. Hallelujah, God. Hallelujah. Itaas mga kamay, at ito ay itaway kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, uminta sa awiting may galak, problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi
sa tugtugin mapanangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Tayong lahat ay umawi sa tugtugin mapanangin. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Panginoon. At patuloy po natin sa kawitan. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much, oh God. Feel the presence of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, sa oras na ito. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay.
Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah, we give you praise. Hallelujah, Jesus. Shandarababande. We glorify, we magnify. Lord, marami pong salamat sa oras na ito, God. Tunay nga po, Lord, na ikaw po ang manguna sa service namin na to, Lord God. Hallelujah. Lord, we thank you very much, O God, sa kalakasan na binigay mo sa amin. At Lord, we need your spirit today, O God. Hallelujah. Lord, bumaba ka sa kalagitnaan po namin, O Lord. At tunay nga po, Lord, na ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, O God. Ang mga puso po namin, O God, ay talagang i-touch mo ito, Lord. Tanggalin mo po sa amin yung doubts, O God. Tanggalin mo sa amin yung unbelief, O God. Hallelujah. Shandarababa, shandarababahanda. Shandarababa, shikarababakaya. Lord, i-increase mo ang aming mga faith, O Lord God. Hallelujah, O God. Para maintindihan po namin ang iyong mga katuruan, O God. Hallelujah. Patawarin mo kami, O Lord, sa lahat ng aming mga maling nagawa sa buong isang linggo, O God. Hallelujah, hallelujah. Tanggalin mo sa amin ang lungkot, O Lord. Hallelujah. At kung ano man yung mga problema namin, O God, ibinibigay po namin ito sa iyo, O Lord God. Hallelujah. Shandarababa, shandarababa, shika. Pakalinisin mo ang aming mga puso, pati na rin ang aming mga bibig, O God. Pati ang aming kaisipan, O God. Hallelujah. I-empty mo kami, O Lord God, hallelujah, para mapalitan ng panibagong langis, O God, hallelujah. Shandarababahandarababa, shandarababahandarababashika. Shandarababahandarababashika. Bless this service today, O Lord. Bless mo ang aming pastor, O God, na magtuturo ngayon. Maraming salamat, O God, sa lahat ng nandito, O God, hallelujah. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen and amen. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Hallelujah, God. Thank you so much, oh God. Hallelujah, Lord God. Amen and amen. Sige po, mga kapatid, tayo po muna umupo at tayo po muna mag-announcement. Shalom po, mga kapatid. Morning. Announcement po tayo. Bible study po through Zoom. Every Sunday po, 8 p.m. to 10 p.m. Bigay po tayo ng time kay Lord para aral po tayo ng Bible every Tuesday po. Intercessory prayer po, every Tuesday. Same din po Zoom, 8 p.m. to 10 p.m. May mga request po tayong prayer. Pwede po tayo mga dito. Sali po tayo. 2 hours lang naman po to. Friday service, May 9. Opening prayer, si Kuya Mark. Announcement, si Kuya Carding. Tithes and offering, si Kuya Charles. And breaking of bread, si Pastor Kenneth. Word of... Kuya Junjun, pala. Word of God, si Kuya Junjun. Closing prayer, si Kuya Junjun. Dagdagan po. Power group naman po, schedule. Friday po after lunch, kay Kuya Mark at Ate Joyce group. Saturday, 8 p.m., Kuya Noy and Ate Wing group. Sunday, 7 p.m., Kuya Church group. 11 p.m., Ate Ans group. 12 midnight, Petromin group. And Monday, 8 p.m., Kuya Junjun group. Okay na po. Hello, shalom. Diba? Good morning sa ating lahat. Ang ba't malungkot kayo katapusan? So dapat po masaya lagi kasi ang pagpapala ng Diyos ay laging nandyan. So dapat masaya lagi. Na-bless po ba lahat? Amen. Glory to God. So dadako na po tayo sa tithes and offering. Lagi po tayo masaya.
maliit man malaki, sabi nga ni Lord lagi, di ba? Dapat lagi masa. So, darako na po tayo sa sa tense offering. So, kuya, pakiplas sa second Corinthians. Yan na po. Babasahin ko lang po sa Tagalog. Mas maganda kasi mas mabi. Ito ang ibig ko sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Sa 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigyan ng may kagalakan. So, yan po ang inire-remind sa atin ng Panginoon na dapat kapag nagbigay po tayo, yung kesyo, singkundulig yan o magkano man ang bigyan, dapat lagi po ay sa puso natin nagmumula. Dahil kasi lahat ng meron tayo ay galing lang sa Panginoon. Kaya dapat po ay binabalik din po natin ng maluwag sa Panginoon. Dahil kapag nagbibigay po tayo ng parang may doubt tayo kasi sabi natin, last money ko na to, ganito ganyan, napadala ko na lahat. Huwag po tayo magdadoubt kapag kay Lord. Kasi si Lord ang nagbibigay ng lahat. Amen? Po ba? So ipag-pray po natin ang ating kalakip. Ito po ay pasalamat natin. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakaloob mo niyo po, Panginoon, sa amin. Ganoon din po sa ampo ng aming pamilya na lagi po pinagkakaingatan po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya palagi, Panginoon. At ganoon din po sa Panginoon, sa laging paggabay, sa bawat isa sa amin, ganoon din sa aming pamilya, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kami hindi karapat. Dapat, Panginoon, sa iyong harapan, pero iniibig mo pa rin po kami, Panginoon, sa aming pagkakamali, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ganoon din po sa aming mga kampanya, Panginoon, na daraw yun ang iyong pagpapala, Panginoon. Puspusin po ito, Panginoon, at bigyan niyo pa po, Panginoon, ng maraming biyaya ang bawat sa Panginoon nandito, Panginoon. Ganon din po sa aming pamilya, Panginoon. Bigyan mo po ng maraming kalakasan, pag-iingat, at higit sa lahat po, Panginoon, ang iyong sentrong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, ikaw lamang ang aming tataas at papupurihan. In Jesus' mighty name, Amen. Give, and it will come back to you. Goodness, you're pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give in joy and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is a reflections of your gratitude. So give, and it will come back to you. Goodness, you're pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Ayan mo po, Lord, ang elemento nito, na ito po yung katawan at yung dugo ng iyong anak na yung Panginoon sa Kristo, at pagpalain mo rin po, Father God, ang iyo pong communion dito po sa oras nito. In Jesus' name we pray. Amen. Kuha po kayo tigisa at sabay-sabay po natin kainin mamaya-maya. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking
babalik si Jesus na buhay. Sige po, tayo po ay tatayo sa paggalang po ng ating Panginoon. Bago po tayo mag-partake nito, dapat po ay sa atin po natin ang ating sarili. Tayo pong lahat mananalangin. Father God and our Lord Jesus Christ, kami ngayon po lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Wala po kaming maitago sa iyong harapan. Hubad po kaming nakikita sa iyo, Lord, sa buong linggo. Kami po ay nakagawa ng kasalanan. Ngayon kami nagpapakumbaba, humingi po ng lahat ng aming nagawang kasalanan. Ito may sinadya namin o hindi, O God, Lord. Hiningi po namin ito ng kapatawaran sa iyo. Father God, thank you sa iyo pong anak dahil po sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay binuhay mo muli sa patay. Kaya po kami ngayon ay nakatanggap ng kapatawaran at kalinisan sa lahat po ng aming mga lahat ng nagawang kasalanan. At ito naman po, Lord, kami nagpapasalamat. Hindi lang po kami ginawa pong kaya-aya na tumanggap nito, bagkus kami po, Lord God, ay upang pinagpapala sa gagawin po ng namin itong oras nito. Sige po, itaas po natin ang tinapay. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya pinagkanulo, dumampot po siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun. At sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sige po, kainin po natin. Thank you, Lord. Taas po natin ang kupa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Thank you, Lord Jesus. Thank you sa kapatawaran. Praise God. Thank you, God, sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you, musician. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Good morning po. Good morning. Praise the Lord. Ayan, mahaba-haba tayo ngayon. Mahabang oras. Amen. Praise the Lord. Maganda palang maagang mag-uumpisa. Maaga palang mag-uumpisa ay mahaba-haba yung oras ng salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Last Friday ay pinag-uusapan po natin ang Kingdom of God. No? Pinag-usapan po natin last Friday ay the Kingdom of God. Na sabi po doon sa sa criminal na kasama niya sa krus, no? Sa Lucas 23 verse 42, remember me when you come into your kingdom. Amen. So I pray those who are last Friday ay mayroon pong natutunan. Amen. Ay yun po, no? Ay sabi po niyan, ang kriminal na yan, sabi niya, Lord, remember me when you are ano yun, kuya? Parang layo niyan. 23 verse 42. Okay, 42. Ayan, no? Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Siya walang alam. Pero ngayon, kayo may alam kung saan, ano yung kingdom na gusto niyang sumama kay Jesus Christ. Okay? Now, siya walang alam. Praise the Lord. No? Kayo may alam. Pero siya, bago po siya
may decision pa siya bago dyan. Kasi sabi ni Lord, yes, today you will be with me in, hindi sabi kingdom ha, paradise. Okay, paradise. So, si Jesus Christ ay namatay din po ang kalasama niya sa krus ng Calvary, namatay din po. So doon po siya napunta kung nasaan po pupunta si Jesus Christ. Sinabi niya, today you will be with me. So saan napunta si Jesus Christ? Siyempre doon sa mga patay. So doon po siya, 3 days and 3 nights, bago siya muli nabuhay, nagtuturo siya doon. Na ito ang kingdom na darating, na gusto mo na kasama. Okay? So nagturo siya na ito yung kingdom. Okay? So yung tinuro nyo, narinig nyo last Friday, yun po yung pupuntahan natin. Okay? So yung pupuntahan, ang tinuro niya doon last Friday, yun pong mga servant, mga naglingkod. Ibig sabihin, yung hindi naglingkod, wala sa church, hindi po kasama sa membro sa Jesus, hindi membro sa church, kung nasaan si Jesus Christ ay sentro, ay hindi po kasama doon sa kingdom kasi nag-illustrate siya, this is my kingdoms look like. This is the illustration of my kingdoms look like. Okay? So yun po yun. Sabi niya, mayroon pong 5 bridesmaids na tinawag. O, tama, si Biro mo. Tinawag na yan, ha? Membro na yan, tinawag. At kasama po sa wedding po ng kanyang anak. Okay? So ngayon, ang wedding ng kanyang anak, may 5 po. Membro na yan. Tinawag na yan. Sigurado na yan dapat punta sa kanyang kaharian. Kaso nga lang, yung 5 wise, yung 5 foolish. Amen? So yung 5, talagang nagkarga lagi ng langis, nag-extra karga ng langis para po mayroon po siyang light kapag maglakad patungo po sa palasyo. Yung 5 ay pabanjing-banjing, sigurado, confident. So, hindi po nagkarga ng langis. Ang langis niyan ay Word of God. Tingnan mo yun, laging present, nagkarga ng maraming langis. Amen? Yung iba, pabanjing-banjing, once a month lang. Sabi pa ni Ate Ann, kamusta mga babae? May isa doon talaga. Once a month, nasa record yata niya eh. Bakit nalaman mo? Parang record niya eh. Ganon mag-asawa kami kasi kung nagwa-watch sa inyo, sa inyong kaluluwa. Okay? Kami po yung naka-assign sa inyo na kami po yung accountable sa inyo. Kapag hindi po kayo kilala ni Ate Ann, pasensya na hindi din kayo kilala ng ating Panginoon. Tandaan niyo po yan. Ha? Kasi paano ka makilala ng Panginoon natin hindi ka kilala ng pastor. Ang puso ng pastor ay ang Panginoon natin. Jeremiah 3:15. Okay? Now, tandaan niyo po yan. Kaya yun po yun, ang church. Okay? So, yung iba, yung 5, pabanjing-banjing, at mahaba yung lakarin, naantok, natulog, ay naubusan ng langis. Okay? So, yung 5, nagkarga lagi ng langis, nakasida-sida papuntang palasyo. Yung 5 ay bumalik. Bumalik po siya at bumili. At sila po'y nakabili at dumiretso po sa palasyo at nasaraduan. At nasabihan, I do not know you. Okay? Now, so another illustration, o servant din po yun. Okay? Na this is my kingdom looks like. Nag-illustration siya ng servant. No? So, ang hari, ang Panginoon natin, ay nag-assign po ng bawat servant, nag-assign po ng mga talents na capable po nila. Capable, okay? Capable na kaya niyong i-handle. So yun, yan, si Samantha, may 5. Ayan, si Ate Giseline, matahimik, may 3. O yan. Ayan, di ba? Ay, may mahihain dyan, o may 1. Okay, may 5, may 10. Bawat yan, mayroong talent, no? Praise the Lord, mapalad talaga yung binigyan ng talent na mapagbigay kasi lalong yumayaman. Kasi biro mo, inasahan po siya ng pera sa kaban sa kalingatan. Amen, no? Kaya sinabi po niyan, kapag kayo po ay generous, talagang lalong yayaman. Pero kapag kayo ay
baksidor, ay talaga kayong dapat ganun, Karate Kid. Hindi yung ganun. Okay? Na, so, biro mo yung isang talent nung nag-report, tinago niya. Kasi, takot siya kasi ang Panginoon, ang master niya ay galit kapag ito'y mabawasan. Tinago niya nung pag-report. Master, ito, tinago ko talaga. Akin talagang tinago. Ito yung binigay mo isa. Nagalit. Dapat, nilagay mo sa bangko. Pag-report ko dito, may interest pa sanang 1%. Ngayon, saan tinapon? Sinapon po yung servant na yan, tinapon po niya doon sa area na mayroong pagsisisi. Yun po yung gnashing of teeth. Pagsisisi kaya na. Pagsisisi kaya symbolize yung gnashing of teeth. Ganun ba? Ganun ba? Gagkagot ka ba? Ang laki ng pagsisisi niyo. Sising-sisi doon habang buhay na nagsisisi. Ganun ang pupuntahan ng lalaki na yon na nag-request siya. Kuya, ganun ang ati pong buhay na kasama si Jesus Christ. Amen? Now, praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, bago pa tayo makarating dyan, ito'y dapat natin alamain. Ito muna dapat natin malalaman. At kailangan natin paghawakan hanggang sa wakas ng ating buhay. Amen? Praise the Lord. Let's stand. Let's honor the Word of God. Romans chapter 1, verse 16 to 17. Romans 1, 16 to 17. Basa. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. This good news tells us how makes us right in His sight. This accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Amen. Salamat po, Lord, sa iyo pong salita na binigay mo po at ito'y binasa namin sa loob ng church at napakinggan din po ng bawat isa nandun sa Zoom. Ay sabi po ng iyong anak sa Revelation chapter 1 verse 3 ay ito'y lahat kami ay pagpapalain mo. Maraming salamat po, Father God. Itago mo lang po, Lord, sa likuran mo, Lord Jesus Christ, ang iyong lingkod na ikaw lang po at ang iyong Ama ay maitaas sa aras na ito, God, Lord. Hayaan mo ang iyong Ama, ang kanyang kalooban, ay iyon lang po ang masunod at amin pong marinig sa oras nito. Hinihingi po namin ang banal ng Santong Espiritu ay magbibigay ng kapangyarihan na magpapaunawa sa iyong salita sa oras nito. Cover this place by the precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. Now, Romans 1, chapter 16, 17. Amen. Praise the Lord. Basa. Basa uli. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Amen. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo makapasok sa kanyang kaharian, na yun po ay dapat dito muna tayo ay ating alamin na tayo ba ay nakakatanggap ng kaligtasan. Okay? Sabi po dito, this good news, amen? This good news about Christ, it is the power of God at work. May kapangyarihan. Ito po ang kapangyarihan ng Panginoon na nagtatrabaho. Okay? Saving everyone, nagtatrabaho sa atin. Okay? Saving everyone who believes.
Una ay, Jew. Huli tayo. Okay? Una ay Jew and also the Gentiles. Okay? This good news tells us how God makes us right in His sight. This good news, okay? Sa New Living Things yan, New King James yan, is this gospel of Christ. Gospel, good news. Ito'y sige kuya, New King James, sa Romans 1, basa ali. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in the righteousness of God is revealed from the faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The gospel of Christ, the good news of Christ, for this is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Amen? For it is written, it is the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At ito naman po ang sinabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Sabi po ng ati pong apostle sa mga Greek, sa mga Gentiles, itong good news nito, na ito po'y nakapagligtas sa atin kapag ito'y ati pong pananampalatayaan hanggang sa wakas. Basa. Let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You will come it then, and you still stand firm in it. It is the good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless, of course, you believe something that was never true in the first place. Amen. Tandaan niyo po yan, unless something, ibig sabihin na twist na po yung good news na tiniteach ni Apostle Paul nung una. Kaya po walang nangyayari sa mga Christian ngayon. Sabi niya, unless, of course, you believe something that was never true in the first place. Kaya po ang good news ngayon, ang gospel ng Christ ngayon, wala ng power sa mga Christianity. Because ibang good news na po ang narinig. Ibang good news na. Kaya pagdating po doon, wala nang kapangyarihan. Balik po tayo sa ating topic, Romans 1, verse 16 to 17. Dapat niyan, ang narinig nyo ay nakasave ng tao. May power na nakikita sa Christian na nasave siya. Na something na twist yung gospel, hindi na tuloy nakita ang sa loob ng Christianity. Amen? Ang good news John 3:16. Amen? Tinuch ng good news, John 3:16. Kinasal na tuloy yung babae at saka babae sa Christianity. Praise the Lord. Nasaan na yung kapangyarihan na magligtas ang ating Panginoon, na magligtas na dapat mabago itong dalawa? 1 Corinthians chapter 6 verse 9 9 and 10. Biro mo,
Sabi doon, mag-practice ng homosexual, mag-practice ng greedy, mag-practice ng adultery, ay hindi mapapasok sa kingdom of God. Tapos dito, tinutolerate, binibless, mag-practice ng babae, sa lalaki. Biro mo, tingnan mo nga oh. Basa nga, Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourself. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or abusive, or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. Some of you were once like that, but you were cleansed, you were made holy, you were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and with the Spirit of our God. Amen. di ba? Dapat yan, nasabi niya, by calling the Lord Jesus Christ, dapat nagbago yung tao. Kaso nga lang, John 3:16, love, God is love. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakatakot pag membro ka sa church na yon. Amen? Nakuha niyo na po na ang good news dapat may power na kapangyarihan na magbago ng tao, mag-save ng tao. Dapat siya po ay makapasok sa kingdom of God. Sige, ano lang po kuya? Yung 1 Corinthians 6:9 and 10. Dapat yung makapasok. Sabi diyan, hindi makakapasok yung mga taong ganyan. Dapat yan mga taong ganyan, dati tayong ganyan. Dapat yan, ito ngayon, na hindi na natin pinapractice dahil po narinig natin at natanggap natin ang good news na may power of God na nag-work sa atin. Basa uli, 6 to 10 lang kuya. Conclusion yung 11, 9 to 10. Yan. 6, 9 to 10, para isang buo. Makita yon, none of this will inherit the kingdom of God. Oh, basa, yan. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or abusive, or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. Atian. Dito. Practice lahat yan. Practice. Lahat yan. Hindi lang homosexual. Nag-practice ng idol, nag-practice ng commit adultery, nag-practice ng sexual sin, nag-practice ng magnanakaw, nag-practice ng pagka-greedy, lasinggero, nag-practice ng abusive, nag-practice ng cheating. Lahat po yan. Hindi po. Lahat po niyan ay mayroon tayo. Lahat po yan mayroon. Halos dyan, hindi lahat tayo mayroon. Pero at least dyan mayroon. Kung bibilangin ko po yan dyan, baka kalahati, mayroon ako dyan. O sobras kalahati. Drunkard, nandyan po, gawit ko yan. Ako dati po akong greedy. Amen? Bakit ko po sinabing greedy? Praise the Lord. Nung nakilala ko po yung gospel ni si Lord, nakilala ko si Lord, praise the Lord, greedy pala talaga ako. Binigyan ako ng maraming pagpapala. Pero kahit man lang 10%, hindi ko malang maibigay. 90% sa akin, malaki na nga. Greedy pala ako. Tapos sabihin, pagta-tithes, katuro ng tithes ay isa sin. Kasama yan sa greedy. Lahat ng pag-aari sa atin, lahat nating kita, sa Kanya galing. We're greedy. Practicing ng greedy yan. Tapos sabihin it is a sin. Magtuturo sa church ng pagbibigay. Kailangan lang po may pagbibigay ay pagmamahal. Gusto ni Lord yan. Ayaw ni Lord yan. Na ikaw po, dahil kayo nagbigay, dahil po inutos kayo ni pastor. No, walang kwenta yan.
Walang kwenta. Gusto ni Lord. Gusto niya yung pong galing sa inyong puso na nakilala niyo po ang ating Panginoon. Nakilala niyo po ang gospel. Nakilala niyo po ang good news. At ito'y activate sa iyo na magbigay. Yun po yun. Yung isang aking pong nagsama po doon sa dati, testimony, yun po yung talagang maniwala po talaga. Nung tinuro po yung gospel ko sa kanya, sinabi siya akin, wala naman akong kasalanan pa, mabait po ako. Pero nung tinuro ko yung gospel sa kanya, sinabi niya, ay, hindi pa pala talaga kaya kasi hindi ko bitawan yung sigarilyo at saka pag-iinom, hindi ko pala talaga kaya. So, yun po. Malalaman niya. Amen o. So, anong good news? Kailangan po ang good news, tinitwist na. So, Romans 1:16-17, alamin po natin ang good news na dapat natin pong pananampalatayaan hanggang sa wakas. Ito pong good news na nag-create sa atin ng faith na makapagligtas sa atin. Kasi yun po yun na by faith. NLT kuya, para maano. Sige, basa. Isa-isahin po natin. Let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcome it then, and you still stand firm in it. It is the good news that saves you if you continue to believe the message I told you. Unless, of course, you believe something that was never true in the first place. Amen. That's good news. Magtingin po tayo ng good news na yan. Madalas ang good news kasi John 3:16. Amen? No. John 3:16 ang agad-agad ng good news. Ang John 3:16 is conclusion lang po yan sa John 14:15. Isama po natin ng John 14:15 para mabuo po natin yung John 3:16 kung bakit ito'y sinabi ni John. Beloved John. John 14:15-16. Kaya po sinasabi niya, for God who loves the world. Yun po yan. Whoever believes the Son. Galing po yan siya sa John chapter 3, 14-15. 16. Galing po yan siya sa John 14:15. Ang John 3:16. Yan. Ang John 3:16, galing po yan siya sa 14 and 15. Conclusion po yan siya. Paliwanag ko po sa inyo ang 14. Sabi niya, and as Moses lifted up the bronze snake on the pole in the wilderness. So, the Son of Man must be lifted up so that, sabi niya, so that everyone who believes in me, in Him, will have eternal life. So, unahin po natin si Moses kasi kinumpara po siya. Ang Son of Man, kinumpara po siya na Moses sa ginawa ni Moses. Moses lifted up the bronze snake on the pole in the wilderness. Ano ang nangyayari doon? Saan nangyari po doon? Bakit kinumpara si Jesus Christ noon kay Moses? Anong nangyari po doon kay Moses na yung nangyari na yan? Ang nangyari sa panahon ni Moses, si Moses, niligtas niya ang Israel mula po sa Ehipto, sa slavery. Tapos ngayon, nandoon na sila sa wilderness, ang lahat ng niligtas ni Moses ay nag-rebuild ni Moses. Kaya po, ang ating Panginoon nagalit sa mga taong mga Israel na rebuildi. Gusto nilang bumalik pa doon sa Ehipto kaysa dito daw sa wilderness na tinuturuan sila. Mas mainam pa, sabi nila lahat, mas mainam pa doon po kami sa Ehipto kasi at least kami ay makakain. Nagalit ang Panginoon nung sila niligtas na nga kayo.
tapos gusto nyo pang bumalik. Nagalit ang ating Panginoon. At ito'y nagpadala ng snake. At sila po'y tinuklaw. Lahat po, halos sila lahat na tuklaw. At sila'y unting-unting namatay sa mga kinagat ng snake. At sila ngayon lumapit kay Moses at humihingi po ng tulong. Humingi po siya ng tulong. At ito'y, si Moses, lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong. At ang ating Panginoon, nagbigay ng kaligtasan. Salita. Ito ang gagawin mo. So mag-create ka ng bronze snake at ito'y ilagay mo sa paikot ng pool at itaas. Itaas mo to. Kailangan mo yan itaas. Tapos, kapag sino po yung nanampalataya, naniwala at tumingin ito, ay sila po ay makakatanggap ng kagalingan sa kagat ng snake na mamatay na sana sila. Amen? So bakit siya kinumpara? So the Son of Man must be lifted up. So that daw sino po yung nanampalataya nito, ganun din po makakatanggap ng eternal life na tulad na tumanggap ng eternal life sa nanampalataya doon sa bronze snake. Kaya sinasabi po dyan, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish, hindi mamatay, but have eternal life. Yun po yun. Tayo, lahat kinagat eh. Ayun o. Ha? Kinagat ba ako? Hindi naman ah. Bakit po kailangan pong mamatay ang Son of God na tulad kay Moses na tinaas, nilifted up? Ha? Bakit ba kailangan? Sige nga, para maintindihan. Romans 5:12. Dahil po, ang unang human ay tinuklaw ng serpent. Ang serpent, unang human ay tinuklaw. Sino po yung tinuklaw? Sige nga, basa. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so that spread to everyone, for everyone sinned. Ha? Adam sin entered the world. O kaya pala mayroon pala talaga tayong lumalatay pala sa atin yung binom ng kamandag ng kamandag ng ahas na galing sa kay Adam and Eve. Kaya palang Kaya pala talataga tayo ang tao, ang katawan ng tao ay makasalanan. Amen? No. Praise the Lord. Everyone is sin. Praise the Lord. No? Kaya, kung kayo po'y walang kasalanan, ibig sabihin sinungaling ang Panginoon. Sinungaling ang Bible. No? Kapag sinabi niyo pong walang kayong kasalanan, kapag kayo hindi po, wala po kayo diyan sa listahan ng 1 Corinthians chapter 6 verse 6 to 9, 9 to 10. Pag wala ka po diyan, sabi niyo, perfect po ako diyan. Ha? Baka ikaw po yung mongoloid. Okay? Special child po ikaw. Ha? Pag perfect ka dyan, ay sigurado yan. Sinungaling po yung Panginoon natin. Ha?
Mali po yung nakasulat sa Biblia kapag perfect ka po dyan. Hindi mo na kailangan si Jesus Christ na mamatay at kailangan ma-lifted up para para magiging righteous kayo. Romans 4:25. Hindi mo na kailangan Romans 4:25. Hindi mo na kailangan mabuhay si Jesus mula sa patay. Okay na siyang mamatay doon. Hanggang sa cross lang. Kasi po, ikaw po ay perfect. Wala ka po doon sa nakalista sa 1 Corinthians 6, 9, and 10. Hindi mo na kailangan buhayin si Kristo. Tama na yung nandun sa cross na namatay, hindi mo na kailangan yan. Kasi you are perfect. Hindi ka kasama po doon sa lason na dala-dala ni Adam and Eve. Amen? Ha? Kaya po siya binuhay, namatay at binuhay muli mula sa patay para tayo'y mabahagian ng righteousness ng ating Panginoon. Para tayo'y ang paningin ng ating pong Panginoon sa atin ay, sabi ni Ervin, righteous si Ervin. Bakit? Nanampalataya siya kay Kristo. No? Tinanggap niya si Kristo na magiging Lord sa kanyang buhay. Amen? No? Kahit pa yun, binilang pa yung pagbibilangin ko itong kasalanan nito. Wala. Kaso nga lang, pagtingin niya, ay, may Kristo ang puso niya. Amen? Na, praise the Lord. 17, Romans 1:17. Nagkaintindihan po tayo, ha? Ha? Huwag ka na magsamba kapag wala ka sa listahan ng ginagawa mo sa 1 Corinthians 6:9 and 10, ha? Hindi na kailangan kayo ng church. Hindi na kailangan ng gospel at good news na kayo niyong paringgan at dinggin. Okay? At pananampalatayaan. Basa! Okay? This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person life. This is good news tells us how to make us right in His sight. Okay? This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that the righteous person has life. Ngayon, ang good news nito, hanggang doon lang ba sa krus ng Kalbaryo, ang inyo pong pananampalataya, na binayaran niyo lahat ng ating kasalanan, paid everything na in the cross. Kaya po, God so loved the world, He gave us whoever believes in Him. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Now, kaya po ay ulit ko, ang pastor at saka yung pare, bayad na. Basta na ng palataya ka lang sa faith. Kasal niya, babae sa lalaki. Lalaki sa lalaki. Amen? God is love. Praise the Lord. Hallelujah. No? This is the good news. Tells us how God make us right. Paano ga? Balik nga. Ano bang diferensya doon sa Romans 4:25? Hanggang cross lang ba? Para ma-make us right with the sight of God. Pero tingnan niyo po, basa, sa cross lang ba yan? Basa. He was handed over die because of our sins, and He was raised to die to make us right with God. Oh. Hanggang cross lang ba yan? Ano sa tingin? Hanggang saan? Hanggang? Hanggang ma-lifted up. Hanggang maitaas. Hanggang maitaas. Hanggang maitaas. Kaya po sinasabi po doon sa kumpletong gospel, kumpletong good news, Romans chapter 3, 14, 15, 16. John 3, 14, 15, 16. Kaya po ang John 3:16 nanggagaling siya sa 14:15.
Nandun din po yung 15 na eternal life. Maniniwala ka po doon, kaya in-explain po yung Moses at saka Jesus Christ para maunawaan ng tao. Kaya po yun, kaya po ang 15 niya, so that everyone who believes in Him will have eternal life. Kailangan po siya malifted up. At ito po kailangan ng faith natin. Tingnan niyo po ang kabuuan na yan. Conclusion niya ng ang gospel ni Christ. Yun po yung Philippians chapter 2, 8, 9, 10, 11. Nandoon po yun siya. Na pumunta siya dito para mamatay tayo. At siya po'y na-elevated. Basa. Philippians 2, 8, 9, 10, 11. Iyan po ang ating pananampalataya. Na mayroong kapangyarihan na nag-work sa atin na mabago ang ating buhay. Basa. He humbled himself in obedience to God and died criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the over of the names. That his name is Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue declared that Jesus Christ is Lord, unto the glory of God the Father. Naintindihan niyo po yan? Jesus Christ humbled himself, namatay. Hanggang patay lang ba? O sinabi, inilibited siya, nilifted up. Para po tayo magkakaroon po ng buhay. Amen? Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Dahil po kasi tayo, ang ating Panginoon, walang iba, si Satan, ang mundo ang ating Panginoon noon. Nung wala po tayong Panginoong Hesukristo pa. Nung wala pa si Jesus Christ, wala po tayong Panginoon. Ang Panginoon natin ay sarili po natin. Ang mundo ang laging nasunod sa ating buhay. Nung nagkaroon po tayo, si Jesus Christ ay pumunta dito at binuhay siya mula sa patay. Ngayon, nagkakaroon po tayo ng Panginoon sa ating buhay. Nagkaroon tayo ng life na connected sa God, na create sa atin. Dati wala po tayong alam yan. Kung ano-ano siguro, itim na kahoy yung santo natin ngayon. Lalo na tayong mga pango. Okay? Ha? Igurot tayo, baka mamaya may cook na buti doon, yun pong sinasanto natin. Ha? Na? Praise the Lord. Hallelujah. Yun po yun siya. At ito po'y binigyan po ng anong pangalan? Binigyan po siya ng title. Ano? Anong title na binigay ni Jesus Christ sa kanya ng ating Panginoon? Lord! Siya po ay nagiging Lord saan? Sa lahat na kinirate ng kanyang ama, na kinirate nila, yung mga angel at mga tao, pati yung demon. Luluhod sa kanya. Di ba? No. Mga tinanim po ng ng demonyo, yung binom. Sino ba yung naka-attend dito ng Holy Spirit Revival? Oh, di ba may binom? Hindi alam niya na may binom pala na galing kay Adam na pumasok sa katawan natin. Nung sinasabi, in the name of Jesus, lumabas ka, lahat ng tinanim ng demonyo dito sa katawan, labas! Sabi po, labas. Hindi nila kaya pigilan because lahat luluhod sa kanyang pangalan.
Kaya ba? Pigilan mo ang pagsuka? Hindi, di ba? Sinikmuraan ka ba ni pastor para masuka ka? In the name, luluhod! Luluhod! Luluhod? Totoo po. May ating katawan ay likas na makasalanan at ito po ay tinaniman pa ng sakit. Tinaniman pa ng init. Biro mo, pangit naman, pero gusto mo. Ang katawan gusto mo. Pero tingin ng tao, pangit naman, bakit siya gusto pang yumakap niyan? Pero gusto mo. Ganun. Kasi po ay may venom. May karga. Pero sa tingin niyang tao, bulag na ang pag-ibig. Pero ikaw, pero yung sa matang iba, bulag ang pag-ibig. Totoo, bulag ang pag-ibig. Dahil po yan nga sa binom ng unang sin ni Adam. Totoo na sa Biblia, di ba? Sino po yung nanampalataya niyan sa John 3:14, 15, may buhay na eternal life? Sino po yung nanampalataya na Jesus is Lord? Kaya po tama po yung sinasabi po dyan sa John 3:14, 15. Sino po yung nanampalataya, binuhay mula sa patay para si Jesus Christ ay magiging Lord sa buhay nyo? At sino po yung nanampalataya at tumanggap nito ay mayroong eternal life? Yun po yun siya. Conclusion po yung John 3:16 at tinutwist ang gospel. Kaya po wala ng kapangyarihan sa tao. Kaya nanatili pong nag-practice ng homosexual, magdamit pa nga ang babae. Sa Deuteronomy chapter 22, galit na galit ang ating Panginoon kapag yung lalaki nagdamit ng babae. Ang babae ay nagdamit ng lalaki. Ganon ang ating Panginoon. Kaya tama po yung sinasabi dyan sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kapag ito'y nasa puso nyo, Jesus is Lord, siya ay namatay mula sa namatay at binuhay muli, ito'y mayroong po kayong kaligtasan. Tama po yung sinasabi niya. Kapag ito'y tama din po yung pananampalataya at narinig ninyong good news. Ito po, tama po yan po siya. Wala po akong ano dyan. Romans, yan, basa. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith that you are saved. Amen? Pero kapag yung binilieve nyo na good news na nagbigay sa inyo ng faith na mali, amen? Sabi maliwanag niya, if you openly declare that Jesus is Lord, maliwanag po yan siya dyan. Binuhay siya mula sa patay. God elevated Him at binigyan ng kapangyarihan ang kanyang pangalan ay Lord sa heaven at sa earth at sa under the earth. Amen? No. Kapag ito'y nasa puso nyo, ilagay nyo sa puso, siya po'y muling binuhay mula sa patay para magiging Lord, para tayo'y magkaroon ng bagong buhay na siya ang Lord kasi ang dati nating buhay ay tayo ay Lord. Amen? Tayo talaga maligtas, ganyan, makapunta tayo sa kingdom. We are saved. Kaya po sinasabi ni Lord, doon pa lang. Doon pa lang nga nandyan na nga siya, lalo nang hindi natin nakikita. Kaya sinabihan po siya, mayroon siyang sinabihan doon. Lucas chapter 6, verse 46, 47. Doon pa lang nga, na sumasama, sinabihan niya sa tao, bakit kayo tawag sa akin ng Lord, Lord? Pero hindi kayo nag-ubi sa akin.
Eh lalo na ngayon, hindi mo kasama, hindi mo makikita. Basa. So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it. Amen? Oh, bakit sinabi, doon pa nga, sabi niya bakit kayo tumatawag sa akin, Lord, Lord? When you do what I say. Amen? So sabi niya, I will show you what is like someone come to me, listen to my teaching, and then follow it. Ito po yun sila, na kahit bagyuhin mo ang kanila pong buhay, sila din po ay nanatiling, Jesus is Lord. Amen? No? Praise the Lord, hallelujah. Kahit pa bagyuhin, sabi niya po yan, nag-explain po siya dyan, kahit pa bagyuhin yung tao na yan, those who believe in me, those who call me Lord, Lord, at nag-obey my teaching and follow me, ganito ang buhay nila, kahit pa bagyuhin yan sila, they still is Lord. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nakuha niyo po ba? Bigyan ko po na example sa inyo. Amen? Naubos na yung pong nyo, pera. Praise the Lord. Hallelujah. Ubos na po yung pera nyo. Ano? Ubos na yung pera ninyo. Aalukin po kayo ni Satan, ng demonyo. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Booking. 200. Alas. O, di nakakaintindihan tayo. Okay? No? Ha? Di nagkakaintindihan. Ha? Kaya po, tinuruan po tayo ng, this is our prayer. Sabi po ni Lord, itong prayer nyo, ano po yun? Matthew 6? Ha? Ito dapat ang prayer ninyo. Sige nga, sino bang nakakalam ng Matthew 6, kahit sa umpisa lang. Lord's Prayer. Sige, ano po yung sa umpisa lang? Yun dyan lang. Sige nga. Matthew 6. Paano mag-pray? Matthew 6. Sino ba yung binigyan ko niyan? Meron akong binigyan na limited lang. Mapapala lang po yan para sa kanila. Matthew 6, verse 9, 10. Kahit dyan lang. Kaya tinuruan tayo, ito dapat mag-pray kayo. Ito. Tapos, tinuruan po sa Katoliko, minimemorize. Memorize ito, mag-prayer. Ngayon nga, basa, yun pa, ganun lang sige, basa. Pray like this. Our Father in heaven, may your name be kept holy, may your kingdom come soon, may your will be done on earth as it is in heaven. Sino bang nag-pray niyan? Alam ko, hindi lahat. Walang alam niyan. Sino nag-pray niyan? Yun ang prayer ko. Ha? Ay, naintindihan niyo po yan, ang prayer na yan. Ha? 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 Iyan ba? Yun lang, verse 9 and 10. Naintindihan niyo ba yan sa buhay niyo? At pinabubuhay niyo ba? Talaga bang nagsisik kayo ng will niya ang masunod sa iyong buhay? Yun po yung Lord niya. Ang kalooban ba ni Lord na mag-practice ka ng greedy? Kalooban ba ni Lord na mag-practice ka ng idolatry? Yung pa sabi niya, may your will be done on earth. Naghihingi ka na, ikaw ang masunod. Yung will mo dapat masunod sa aking buhay ngayong araw nito. Kapag nag-practice ka ng adultery, sa araw nito, nag-practice ka ng homosexual, you are not praying, wala kang connection sa ating Panginoon. Kasi gusto ni Lord na may power po ang kanyang gospel, may good news niya na tumanggap sa kanya.
Sabi niya, make your kingdom come zone. May your will be done. Be done dito sa lupa habang buhay ka pa. Kaya nga siya ay ni-raise up from the dead. So that He will be called Lord, na siya po ang masunod. Lahat ng kanyang will ay siya'y masunod. Kaya nga, this is how you pray. This is how you pray. May your will be done. Alam ko po, hindi po yan pinihiningi ninyo. Dapat po yung araw na yan. Lord, thank you, buhay pa ako. Lead me to practice to do your will, Lord. Kasi yun po tinuro mo sa amin, Lord. Masunod namin yung ama mo na hindi na namin ma-practice yung dati namin ginagawa. Yun po. Brethren, ang hirap po, ang hirap maghuling magsisi sa impyerno. Yun po yung forever nating life. Yun po yung good gospel ni Lord na may power. Tapos po, memorize, hindi alam po, pati bata hanggang sa paglaki natin, pinamemorize, hindi po alam kung ano po yun. Ibig sabihin nun, anong kalooban niya para sa atin? To live holy life. That's po yan. Your will be done. Kalooban ba ni Lord na hanggang ngayon mag-practice tayo ng drunkenness, mag-practice tayo ng homosexual, mag-practice tayo ng adultery, mag-practice tayo ng idolatry, ng hangad, ng gusto ng lahat sa mundo. Nagsunod-sunod ng iPhone 16. Ngayon, next year, 17 mayroon, mangutang. Tapos yung sa kay Lord, hindi malang utangan para maibigay. Pero yung iPhone, mangutang. Tapos nung nautang na, bayad mo na. Ang para kay Lord, wala na. Kasi nauna ang utang. Kaya po sabi ko kay ate, pag nasubra, pag mali, ang ating ginagawa, dami naming bahay, binabayad-bayaran. Pero kapag kami hindi makabayad, ay hindi maibigay ng wag with love para sa Panginoon, dahil po nauna dito ang kaltas sa aming binabayaran na bahay, dalawa, kami po punta ng impyerno. We are not satisfied with what we have. Dinagdagan pa na kung ano-ano. Dalawa pang bahay namin, tatlo naming bahay namin, walang nakatira, hindi po kami nakatira. Ang aking anak nandoon. Pag ito, hindi na po, wala na po kami na-align sa will ng aming Father God, kami din po ang masasabihan, I do not know you. Tandaan niyo po yan. Kung sino pa yan dito gustong yumaman dito sa mundo. Nasubrahan na ng bayad. Inahabol na po yung utang. Be satisfied, sabi ni Lord sa Hebrews 13 verse 5. Be satisfied what you have. Para po, hindi po kayo matempt sa paggawa ng kasalanan. Amen? No. Kapag kayo po, kung anong kaya nyo po, huwag nyo pong paaralin sa magandang school, tapos magbayad kayo ng magandang school, tapos yun po, hindi na. Nag-produce po ang Pilipinas na libre. Tapos doon pa. Ang aming anak, dito na ako sa Saudi nagtrabaho, pero doon siya sa libre nag-eskwela. Amen? Hindi na po kasalanan ni Lord kasi lahat po, basa. Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Amen? No, buti na lang si Ate Giseline, talagang yung anak niya, pagpapala, satisfied. Ang Panginoon po, kapag tayo mga lalaki, mga father, naayon lang tayo sa will, pangako niya yan, ang anak natin, kahit pa yan siya po magbibigay ng successful nila.
Amen? Kahit pa yan siya saan nag-aral, pero pag tayo'y naka-align, mga Father, sila po ang magbigay ng success. Hindi mo alam bakit saan sila galing, bakit sila yumaman pa kaysa yumaman pa sa akin. Di ba, Kuya Charles? Totoo po yan, sabi niya. So marami po ditong Christian ngayon, dami-dami na po silang mga utang dahil po dyan. Tapos yung para sa Panginoon at para sa will ng ating Panginoon na tumulong sa ating kapwa, lalo na sa kapwa natin believers, hindi na matulungan dahil po sa utang na binabayaran. Amen? Isa po kami dyan. Pag ito hindi po ma-align, hanggang sa wakas punta kami sa impyerno at masasabihan po kami, I do not know you. Amen? Nagkakaintindihan tayo Amen. sa dati nating buhay at saka yung buhay. That's Jesus is Lord. Nagkakaintindihan na tayo sa the Lord's Prayer. Sa umpisa lang yun, ha? Oh, ano po yung the Lord's Prayer? Matthew 6, 9 and 10. Nagkakaunawaan tayo doon. Ha? Nagkakaunawaan. Nakaintindihan mo na, Kuya LP? Oh? Nakakaintindihan tayo dito sa may your will be done. Hindi po yung will mo. Ang sinabi niya, may your will be done. Hindi po yung will natin na siya po ay luluhod sa atin. Dapat tayo ay luluhod sa atin. Hindi po yung ating will na siya ang luluhod sa atin. Amen? Yun po ang madalas ngayon sa Christianity ngayon. Siya, si Jesus Christ, ay luluhod sa ating will because the Father sent him to love us. Yun po ang ngayon ang Christianity na katuruan. Kapag ganyan ang yung gospel, walang power. Amen? Yun bang narinig nyo kaninang naturo? Kaya po ang tao, walang ano? Ano ang tao? Walang Ang hina. pagbabago. Dito, walang? Pagbabago. Sige, lakasan nyo. Walang pagbabago. Dito, mga babae, walang? Oh. Sige. Amen. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala kasi promise ni Lord. Promise ni Lord. Ephesians chapter 1 verse 6, tama ba yun? Is still working in us. Okay? Basta yun lang pong pinaghawakan ninyo. Philippians 1:6. Paborito ko yan eh. Yun ang pinaghawakan ko. Lagi. Paborito ko yung verse na yan. Basa. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Tuwing gabi, pag ako'y nalaman na nirebuke ako sa Holy Spirit, do not give up me. Do not give up me. Yun ang iyak ko lagi. Kapag ako'y kasala sa office ko, nakabulyaw po ako ng aking pong kapwa na Pilipino, na ka-office miss, nakapagsigaw ko konti. Pagdating ko po dyan, mayroong conviction yan. Sabi ko, dyan, Philippians 1:16, wag kang gumig-up sa akin, Holy Spirit. Wag kang mag-give up sa akin. Finish your work, Lord, sa akin. Talagang mawala po ito. Hindi ko na ito maulit. Yan po yan. Habang may buhay po tayo, ang faith natin, dapat we have to stand firm that God is working in us. Kaya po sinasabi po yan sa sa Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, kapag nag-stand firm po tayo ng ganun ang faith natin, ganun ang gospel natin, ganun ang good news natin, we will be saved. Yun po yun siya ang sinasabi niya. Pero sinasabi niya, unless if you heard something, wala. Pagbabago ang tao. 1 Corinthians 15 verse 1 and 2. Yun po yun siya. Ang katuruan sa good news na nag-save sa atin. Pero kapag mali na po yung good news natin,
walang pagbabago ang tao. No. Kaya po si Kuya Marvin nakakaintindi na. Kahit pa yan doon pag uwi. Yan na. Ha? Hindi na siya parang mayor. At dati nung kami po doon, sabi ng aking asawa, tingnan mo. Sino ba? Sa Facebook, parang mayor. Di mo na, konsyal mo na, talagang nagsingalong. Tapos sa table, talagang nakapila ko yung, talagang kiss na sa gilid. Talagang mayor pagdating. Ganon din po si Kuya. Ganon din po si Kuya Praba. Pag uwi po galing Saudi, talagang barangay. Talaga shot. Amen, no? Ha? Galing Saudi. Taon-taon yan, abangan ka ng kapitbahay. Amen, no? Bakit? Bakit? Kasi wala pa pong eternal life ang tao. John 17 verse 3. Dahil wala pa siyang life. Dahil wala pa siyang eternal life. Dahil hindi pa niya kilala ang Panginoon at si Jesus Christ. Kaya po ang tao, in Christianity, wala pang eternal life. Basa nga. Totoo po nga ang sa Biblia nga eh. Basa. And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. Yung natutunan nyo ngayon, yun po ang sabihin nyo, yun ang true God. You have a life. Amen? Pero kapag hindi nyo po tanggapin, you have still no life. Kaya don't give up. Amen? Philippians chapter 1 verse 6. Sige nga, memorize, sama mo ako dyan, ha? I-share ko yan. Yun po pa, tuwing gabi. Pag tuwing umaga, yun po yung Matthew 6, 9 and 10. Your will be done. Today, your will be done, Lord. Lord Jesus Christ, turuan mo ako kung ano po yung kalooban mo ang aking gawin ngayon. Tapos tuwing umaga, pag ikaw po ay medyo naalanganin ka, Lord, do not give up on me. Do not give up on me. Finish it. Kung ano po yung ang purpose mo sa amin. Finish it. Tanggalin mo ito. No. Dalawa, memorize lang natin, turuan natin ngayon. Amen? No, Matthew 6, 9 and 10. Memorize niyo yan. Kahit na siguro nito, wala na siguro to kasi hindi to siya Katolik lumaki. Okay? Our Father who art in heaven, hallowed be the name. Okay? The kingdom come. May your will be done on earth. Sabi po niya, may your will done. Lord, sa umaga, Lord Jesus Christ, lead me. Lead me what is the will of your Father to me today. Lead me, magawa ko po. Yun po aking prayer. Lord, not only me, but all my brethren in GCTD KSA. Amen. Lagi ko yan pag-drive. Hindi lang po ako, Lord, but lahat ng aking brethren in GCTD KSA family, bigyan mo sila ng kapangyarihan na magawa ang kalooban ng iyong Ama sa aming araw nito. Sa araw lang nito, sabi ni Lord, tuwing isang araw lang. Huwag niyong alalahanin yung bukas. Amen? Hindi nyo alam yung bukas. Amen? Amen. Tapos pagtulog, Philippians 1:6, pag mayroong mali, iyak po kayo, Lord, huwag kang tumigil sa akin sa pagbabago ang mission mo sa iyong anak. Amen? Believe na, He is still working in us. He is still working in us. Amen? No. He's still working on us. Until na-finish ang kanya pong gawa sa atin, hanggang mabago tayo. Kasi po, gusto natin kung nasaan si Jesus Christ. Romans 8:29. Kung nasaan si Jesus Christ, siya ang firstborn, tayo ang sunod na born. Ano po ang magiging tulad? Ano gusto ng ating Father? Tulad niya. Ano pong
Ano po ang iniiyakan natin? Na kumplituhin mo kami. Anong iniiyakan ko tuwing gabi? Lord, wag kang mag-give up sa akin. Kumplituhin mo ako sa iyo pong plano. Kumplituhin mo ako, kumplituhin mo ako. Ano po ang hinihingi ko? Maging tulad sa iyong anak. Yun po, basa. For God know His people in advance, and He chose them to become like the Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Amen? Yun po yun. He will work in us hanggang matapos niya ang trabaho natin. Ano po yun? Ay magiging tulad sa kanyang anak. Na ang kanyang anak, walang iba, lagi po siyang, your will be done, Father. Your will be done. Wala po siyang 1% na gusto niya gawin dito na hindi galing sa kanyang ama. Kaya po sinasabi po doon, kahit hanggang sa kamatayan ng krus na ayaw niya, pero sinabi niya, iyon pa rin ang kalooban mo, ang masunod. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, evaluate po natin ang ating pong faith. 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Kung ito ba ay tama. Kasi doon din po tayo. Sabi po doon, by faith, we will be made righteous. Ngayon, i-evaluate po natin. Basa. A road does not demand its own way. It is not terrible and keeps no records of being wrong. 2 Corinthians. Basa. Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves, surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed this genuine faith. Make it sure that Jesus Christ is among you. Siguraduhin niyo po ang inyong pong pananampalataya kay Hesukristo ay tama. Okay? Tama po yung pananampalataya nyo sa kanyang ginawa doon sa krus ng Calvary. At siya po'y muling nabuhay at ginawang Lord sa ating buhay. Dapat po yan, i-examine nyo po yan sa inyo pong faith. Kapag ito hindi po, ano po ba ang faith? Ano ba? I-examine nga natin nga. Sige nga, i-examine natin. Si Lord sa ating buhay, kung Jesus is among you. Ezekiel 36 verse, tapos na tayo. Ezekiel 36, 25, 26, 27. Yun po yun, pag-examine, that make it sure that Jesus Christ is among you. That Jesus Christ ay nandyan sa'yo. Na nakikita po ng ating Father God. Pag sinasabi, si Ervin, tinitingnan ng kanyang ama natin. Kitang-kita, nandyan. Si Jesus Christ na sa kanya. Ito po yung nakikita. Dapat ito'y nakikita sa atin. Sige, basa. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Your filth will be washed away, and you will no longer worship idols. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out you stubborn heart, and tender, responsive heart, and I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulation. So tatlo yan. Yung una sa cross. Pangalawa, siya po'y muling nabuhay. After 3 days, yun po yung verse 25, 26, yung muling siyang buhay, muling binuhay para to yung bibigyan ng new life. Okay? So yung pangatlo, nandun na po siya sa kalangitan, nasa taas, na umupo sa right hand. Ngayon, ibibigay niya ang lahat na nampalataya sa kanya. Ibibigay niya ang kanyang spirit na mag-joint sa ating spirit para tayo'y makagawa sa kanyang regulation at responsive heart na 27 po kuya. Yun po yun, ibibigay niya ang spirit para po pagtingin ni Father God kay Kuya Ervin,
He is my children. Yun po yung verse 27 niya yan, na I will put my spirit in you so that you will follow my degrees. Be careful, obey my regulation. Because ang spirit ni Christ lamang po ang makapagtulong sa atin na magawa po ang kalooban ng ating Panginoong Ama. Pag wala niyan, Romans 8:16, we will not be called children of God. Tandaan niyo po. Basa. Romans 8:16, you will not be called children of God. Basa. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. So, join with me sa Philippians chapter 1, verse 6. Complete me, Lord. Do not change only my heart, but your spirit, kailangan mag-control sa akin. Yun po yun. Yun po yung Philippians 1:6, iyakan po natin, Lord, kumpletuhin mo yung gawa mo. Yung Ezekiel 36 verse 25, 26, 27 hanggang 27, that the Spirit of Christ mag-join sa akin, na siya mag-Lord sa akin para magawa ko lahat ng gusto ng gawin ng kanyang Ama. Yun po yun siya. And then we will be conformed. We are children of God. Kapag ito, inyo pong baliwalain ang good news at gospel ni Christ ngayon, pag ito'y papalitan ninyo. So you are listening other good news which is not have power to save our souls. Taas po natin. Let's start. Wala pong iba. Let us cry to the Lord. Alam po ninyo, alam po natin ano pa kulang natin. Amen? No? Hingin po natin, Lord, we heard your good news, your gospel, yung anak mo. Philippians chapter 1 and 6, iyakan po natin, Lord, complete me. Complete me. Complete me. Change my life. Change my life. Sige, let's bow. Kayo po, Lord. Kayo po, church. Kausapin nyo na. Magpakumbaba tayo ngayon. Alam nyo na po. Diyos kami Alam niyo na po. patawarin sa aming sala. Yes. Sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo, Lord. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Let us pray, Father God, and our Lord Jesus Christ. Thank you po, God, Lord, na tinuro mo po uli sa amin ang iyo pong gospel ng iyong anak.
Tinuro mo uli, Father God, kung sino po ikaw, Lord. At iyong pong pagmamahal mo sa amin, tinuro mo po sa amin. Thank you for dito, God, sa gospel at good news na pinapariwanag mo po sa bawat isa sa amin. Tunay po, God, Lord, that good news is will have a power on us to save and change our lives. Cover this, O God, Lord, word na naririnig ng bawat isa sa amin ngayon at pati yung nandun sa Zoom at yung pong mag-review pa po na wala po dito ngayon, na mag-review po sila at makinig ng salita nito. Cover this word of God, this gospel, this good news of aming heart. Lukuban mo ito, Lord Jesus Christ, na yung kapangyarihan na dugo, na ito'y manatili sa kanila at mag-work sa kanila hanggang sa kanilang huling hininga ay makumpleto ang mission ng iyong anak na magiging tulad po kami ang aming pong attitude sa Kanya po. Let your will be done, Father God, sa bawat isa na narinig ng iyong salita. I do believe, O God, Lord, sa lahat ng lumalapit sa Kanya ay iyo pong pagpapalain. Iyon po ang iyong papala, ang iyong pagpapala na pangako mo sa Isaiah verse 119, kapag ito po ang amin po, kapag kami sumusunod, kami kakain sa lupa nito ng masagana. Ito'y paghahawakan po namin. Maraming salamat sa iyo, Father God. Maraming salamat sa iyo, Lord Jesus Christ. And thank you, Holy Spirit, na hindi po ka nag-give up sa amin. Bring us every Friday, O God, Lord, dito sa church upang makinig ng iyong salita na ito'y nagbabago sa aming buhay unti-unti. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan, bigyan natin ng palakpak ang ating pong Panginoon na Diyos na buhay. Praise God. Let us pray. Let us pray. Birthday po ni Kuya Ryan. Thank you sa food. At pagpalain po natin. Let us pray. Let's bow our head. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Sa iyo pong salita, pagpalain mo po, Lord, ang aming pong kapatid na nagdiwang ng birthday ngayon. Nagpapasalamat sa iyo. Kami po ay nagpasalamat din po sa kanyang kaarawan na nagbibigay ng pagpapala sa amin ng physical na food, na pagluto nito, pagpalain mo kayang buhay. At bigyan po siya ng buhay, O God, Lord, na hanggang po siya ay nag-aantay sa pagbalik na iyo pong anak dito sa lupa. Gamitin mo lang po ang aking kapatid nito na pagpapala po sa kanya pong asawa, anak, mga anak at ang kanya pong relatives, na siya po ay magbibigay ng salita na upang po sila lahat ay makatanggap ng kaligtasan nito, God, Lord. Gamitin mo ang buhay nito, God, Lord, ng aking kapatid. Ganon din po, Lord God, ang aming pong mga kapatid na nandito sa church at nandun sa Zoom. Ang iyo pong pangako ay pagpalain mo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ito'y aming paghawakan at aming po itong maranasan simula sa oras nito, God, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. Sa aming flight mamaya, ikaw na po bahala. Ang iyo pong pag-iingat at iyo pong mga assigned angels sa aming pong maranasan sa pagpapawid hanggang sa pagdating namin sa Pilipinas. Lord, ang maiwan po namin dito in 6 weeks, O God, Lord, ay gamitin mo lahat, bawat isa, na magkakaisa din po sila sa isa pong pananampalataya at sila din po ay mag-remind ng bawat isa sa kanila na kanilang brethren na nawala, na hindi po na nila nakita, ay ilang aakayin uli at show nila ang iyong pagmamahal, O God, Lord, na nagmumula sa kanyang anak. Gamitin mo ang bawat isa, lalo-lalo na ang mga leaders na naiwan dito, O God, Lord. Pag-isahin mo ang kanilang faith at pag-isahin mo ang kanilang pagmamahal upang makita ang iyo pong anak sa aming buhay. Bless, O God, Lord, everything, O God, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay, sumayaw, umindak,
sa awiting may galak. Problema'y kalimutan, pagkat siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy